Sigurado, sa araw ng muling pagkabuhay, ngayong linggo, maraming Katoliko ang pagod. At bahagi ng katotohanan ito, hindi lahat ng Katolikong pagod ay dahil sa pag-ibig. May mga napagod dahil nag-swimming. May mga napagod dahil nag-outing. May mga napagod dahil sa maraming pinagkaabalahan. Pero isang bagay yung malinaw na siyang larawan ng ating pagdiriwang. Pinatunayan nito ang mga talata sa isang tula. O pag-ibig, kapag pumasok sa puso ni numan, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Kung kaya nga po, maraming Katolikong pagod, kung ang kapaguran mo ay dahil sa pagmamahal, ito ang tagumpay ng muling pagkabuhay ni Kristo. Sapagkat pinatunayan ng muling pagkabuhay ni Jesus ang katotohanan ng talatang ito. Sapagkat ang Easter o muling pagkabuhay ay hindi lamang tagumpay ng pagbabalik buhay ni Jesus, kundi ang Easter o muling pagkabuhay ay tagumpay ng pagmamahal. Kinakailangan nating maunawaan na napako, namatay si Jesus sa krus, hindi dahil sa kasalanan. It is just byproduct. Ang pinakadahilan ng kanyang pagkakapako at pagkamatay sa krus ay dahil sa pagmamahal. Because of love, the death of Jesus conquered the death of humans. Because of love, it enabled us to have a future and hope with God moving forward. Kaya nga po mga minamahal kong mga kapatid, ang pagdiriwang natin ngayong linggo ay tagumpay ng pag-ibig. Kaya mainam po, buong katapatan nating tignan yung ating sarili. Ano bang dahilan ng pagkapagod mo sa mga nakalipas na araw? Kung ako ang iyong tatanungin, saksi ako sa pagkapagod ng maraming tao. Kung ako pagod, sigurado, mas maraming volunteers ng simbahan ang mas pagod sa akin. Maraming mga volunteers ng simbahan na tanging ligo lang yung pahinga sa kanilang pag-uwi ng bahay. Literal na 24/7 na nagbibigay ng sarili sa simbahan dahil sa pag-ibig. Yung kuwebang ito, hindi ito bunga, hindi lamang ito bunga ng pagsisipag. Ito ay bunga ng pagmamahal. Ang inyong mga nakitang dekorasyon sa loob ng simbahan, ito hindi lamang bunga ng pagtalima o pagsunod. Ito ang siyang larawan ng pagmamahal. Yung napanood na sa lubong kagabi, ito hindi lamang bunga ng malikhaing pagpaplano at pag-iisip, kundi ang sa lubong kagabi ay bunga ng pag-ibig. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, kung ang kapaguran mo ay dahil sa pagmamahal, may karapatan kang magdiwang. Pero kung napagod ka sa ibang paraan, abay mantakin mo, yung Diyos na matay dahil sa atin, dahil sa iyo, at ikaw nag-swimming. Mga minamahal kong mga kapatid, ito po ang siyang mensahe ng ating pagdiriwang ngayong Pasko ng muling pagkabuhay. Tunay na ang tagumpay ng muling pagkabuhay ni Jesus ay tagumpay ng pagmamahal. Pag-ibig ni Jesus habang nakabayubay sa kanyang krus. Pagmamahal hanggang sa huling hininga. We have been busy the entire week. Pabasa, bisita iglesia, napakadaming posisyon, sakripisyo, pagpupuyat, daan ng krus. Pero ang tanong, sa dinami-dami ng mga gawain at kapaguran na ito, tanong, nadagdagan ba yung pag-ibig? Mas lumalim ba yung pagmamahal?
Kasi kung ang sagot ay hindi, nagpagod lamang tayo. Kasi kung ang sagot ay hindi, nagsayang lamang tayo. In the gospel, the stone was rolled not only to permit Christ who is inside to come out, but also to enable the disciples to get in. Naiurong na ang batong tumatakip sa pintuan ng libingan. Kung ating titignan, ano po ba ang ibig ni Jesus? Ngayong ang kanyang pagdiriwang ng muling pagkabuhay ay pagdiriwang ng pagmamahal. Simple po lamang. Nais ni Jesus na igulong din natin ang bawat bato na pumipigil sa atin, hindi lamang upang magpakabait. Nais ni Jesus na igulong din natin, hindi lamang yung mga batong pumipigil upang tayo'y magtagumpay. Kundi ibig ni Jesus na igulong din natin ang bawat bato na pumipigil sa atin upang mas maibigin, upang mas mapagmahal. Kaya tanong, ano po ba yung mga bato na pumipigil sa atin upang mas maging mapagmahal na Katoliko? Una, yung tinatawag nating igulong ang mga pusong bato. Bato yung puso sapagkat pinatigas at pinamanhid na ng kawalan ng malasakit. Pinatigas, pinamanhid, hindi lamang ng mali o kasalanan, kundi ang kawalan ng pakialam. Isa po sa mga isinusulong ko dito sa ating parokya ay hindi lamang mapalalim yung ating pananampalataya, kundi isa po sa conscious na bahagi ng aking bawat ginagawa ay yung mapalalim yung ating ugnayan. Hindi ko po ibig na mararamdaman ng ibang mga tao, sasabihin, si Father, yan lang naman yung mga barkada niya. Si Father, doon lang yan sumasama. Naku, si Father, hindi naman kami kakilala niyan. Kaya bilang kura paroko, bilang pastol, yun po palagi yung conscious effort on my part. Na hindi lamang dagdagan, paramihin, yung bawat spiritual activities na mayroon tayo, kundi palalimin yung bawat ugnayan natin. Kaya isa po sa mga pinagsusumikapan ko araw-araw, hindi lamang ako dapat malapit sa sakristan, dapat malapit din ako sa mga lay minister. Hindi lang dapat barkada ni Father yung mga kabataan, kundi dapat kakwentuhan din palagi ni Father ang mga senior at ang mga matatanda. Hindi lang dapat lumalabas si Father kasama ng mga may kaya, kundi dapat makita rin si Father kahalubihan ang mga walang-wala. Kaya ito po yung unang bato na dapat natin igulong. Dito sa Peña Francia, dapat hindi lamang tayo masaya. Dito sa Peña Francia, dapat tayo ay magkakabati. Tayo ay magkakaugnayan sapagkat malalim, hindi lamang yung ugnayan, kundi malalim yung pagmamahalan. Mangyayari lamang iyon kung may pakailam sa bawat isa. May tayong kasabihan, ang sakit ng kalingkingan, dama ng buong katawan. Tatanungin ko kayo, tama po ba yon? Depende. Ang sabi, ang sakit ng kalingkingan, mararamdaman daw ng buong katawan. Depende. Kung yung buong katawan, nakakaramdam. Sapagkat kung yung bahagi ng katawan walang pakiramdam, kahit gaano kasakit yan, walang epek sa buong katawan. At yun din po yung ibig kong sabihin sa ating ugnayan. Yung dama ng kapwa, dapat ramdam yan ng simbahan. Yung nararamdaman ng bawat isa, dapat ramdam yan ng magkakapitbahay. Kaya nga po, alam niyo, napakaganda dito sa Peña, talagang literal na dingding ang pagitan. Sapagkat tabi-tabi yung ating mga tahanan. Pero mga minamahal kong mga kaparokya, sana po kung meron mang bunga, yung ating pagdiriwang ng Pasko na muling pagkabuhay, ay magising sa ating consciousness yung kapitbahay.
Dapat magising sa ating kamalayan yung katabing bahay. Aminin natin, sa sobrang dikit-dikit ng ating mga bahay, minsan napakalapit, pero ang layo ng pag-ibig. Kaya bilang inyong kura paroko, yun po yung panalangin ko para sa ating pamayanan. Aanhin natin yung maraming activity. Aanhin natin ang may kuweba dito sa altar. Aanhin ang magandang salubong kung wala naman tayong pakialamanan. Ang unang bato na ibig ni Jesus na igulong natin ay ang bato na pinatagas, hindi lang ng kasalanan, kundi ng kawalan ng malasakit at pakialam. Pangalawa, ibig ni Jesus na igulong din natin ang bato ng kawalan ng pakiramdam. We cannot continue to celebrate Easter, my dear friends, if we continue to ignore the poor and the needy in our midst. We cannot truly love if we are blind to the presence of the poor in our community. Alam nyo, malamit ito po yung paalala ko sa ating PPC. Bakit ba natin gagawin itong activity na to? Hindi lamang upang merong magawa, masabing pinagpatuloy, kundi consciously to think about the poor, to consider the needy. Kaya kung ating titignan yung mga programa po natin, libreng clinic, libreng gamot, libreng legal service, libreng counseling, ito na po yung mga pangangailangan ng bawat tao sa pamayanan. Kaya alam niyo aaminin ko po sa inyo, nalulungkot ako kapag unang Sabat, unang linggo ng buwan, 2-3 ang pupunta para sa free clinic. Nalulungkot ako kapag 3rd Sunday, parehong mukha nila mo yung pumupunta para sa legal service. Sa isang banda, sabi ko nga po, masaya kasi baka konti lang ang may sakit. Masaya kasi baka konti lang ang may legal na problema. Pero kung atin naman titignan, hindi naman talaga yun ang totoo. Pero bakit po hindi nakakapunta yung iba? Kasi yung mga nakakaalam, hindi naman ikinuwento. Yung mga nakakabatid, hindi naman ibinahagi. Bakit? Sa pagkatuwiran nila, hindi ko naman kailangan yan. At dahil hindi ko kailangan, hindi ko tungkuling ipaalam. Kaya ito po yung pangalawang bato na dapat nating igulong. Yung kawalan po natin ng pakiramdam. Yung kawalan po natin ng pakialam. Kaya tunay lamang na mararamdaman ang sakit ng kalingkingan kung ang buong katawan may pakiramdam. At ang pangatlo, ibig ni Jesus na igulong natin ang bato ng kawalan ng hiya. Kawalan ng hiya. Ito hindi lamang patungkol sa pagiging shy, kundi ito ang pinakamating epekto ng kawalan ng pag-iisip sa tama at masama. The greatest sin in the world is not murder. The greatest sin in the world is not even adultery or theft. But the greatest sin in the world is when we have lost our sense of sin. Kapag wala ka ng pakiramdam na mali na yung ginagawa mo, kapag hindi mo na iniisip na mali ang ginagawa mo sapagkat ginagawa ng marami, kapag wala ka ng hiya, kaya paulit-ulit na yung paggawa ng hindi tama. Yun po yung pangatlong gulong na ibig ni Jesus na igulong natin sa ating buhay. Ngayon po, pati malalaman na wala na po tayong hiya, kayo po makakasagot, when was the last time you told a lie? Kailan po kayo huling nagsinungaling? At balikan niyo po yung araw na yon, yung sandaling iyon. Kung kinabahan ka, ibig sabihin, may hiya ka pa. Pero kung hindi ka kinabahan, at hindi kumurap ang iyong mga mata, matakot ka. Baka hindi ka lang hindi nahihiya. Baka wala ka na rin konsensya.
Ang tagumpay ng muling pagkabuhay ni Jesus ay hindi lamang tagumpay ng buhay sa kamatayan, hindi lamang tagumpay ng mabuti sa kasalanan, hindi lamang tagumpay ng liwanag sa kadiliman, kundi ang muling pagkabuhay ni Jesus ay tagumpay ng pagmamahal. Kaya sa pagpapatuloy po, hindi lamang ng ating pagdiriwang, kundi sa pagpapatuloy po ng panahon ng muling pagkabuhay ni Jesus, ito po yung biyayang hingin natin. Jesus, dagdagan mo yung aking pag-ibig. Punuin mo ang puso ko ng pagmamahal. Tanggalin mo sa akin ang kawalan ng pakiramdam. Alisin mo sa puso ko ang kawalan ng hiya. Tulungan mo ako mabuhay ng puno ng malasakit. Nang sa gayon, ang iyong muling pagkabuhay ay maging pagkabuhay din sa aming pamayanan at bawat tahanan. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, mamaya, muli natin sasariwain yung ating pangako nung tayo'y bininyagan. Hindi siguro kalabisan kung dadasalin natin sa Diyos, Panginoon, isang bagong simula ang binibigay mo sa akin. At kung meron mang isang biyaya tayong ilalapit at hihilingin, Panginoon, palambutin mo ang aking puso. Panginoon, dagdagan mo ng pakialam ang aking pakiramdam. Panginoon, punuin mo ko ng kahihiyan, lalo na sa paggawa ng kasalanan. Amen.